Praise Jesus. Praise Jesus. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po muli, mga taga San Jose. Ako po ay muling dinako ng Panginoon upang sa inyo ay mangaral ng salita ng Diyos. Ito po ay libre, walang bayad, sapagkat ang ating kaligtasan ay libreng ibinigay sa atin ng Panginoong Yesus. Kaya ito po ay libre ko ding isinishare sa inyo. Ako po ay mananalangin na, Panginoon, salamat po, ako muling dinako mo sa lugar na ito na San Jose upang ipahayag ang iyong mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon. Anumang espiritu ng kaaway na sa amin ay gugulo at nanakawin ang salita ng Diyos sa mga makakapakinig. Aking ginagapo sa mga espiritong ito, tinatapon ko pabalik sa hell in Jesus' name. Kinakalagan ko ang Holy Spirit, ang siya lamang kumilos sa akin. Let your anointing and presence, Holy Spirit, be upon me at sa lugar na ito. At inutusan ko ang mga angels of God, palibutan ako at huwag akong hayaan na maistorbo ng kaaway. At binabalaan ko sino man na sa akin ay manggugulo at mananakit. In Jesus' most powerful name. Amen. Amen. Sinasabi sa aklat ni Propeta Isaiah, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Dito po pinapakita sa atin na aklat ni Propeta Isaiah na ang Panginoong Yesus, nung siya ay bumaba sa lupa upang iligtas tayong mga tao, ay ito pa ang sinukli natin sa Kanya. Inamak natin siya at itinakwil. Ganito kasama ang tao sa kabila ng ginawa ng Panginoong Yesus na pagliligtas sa atin, na Kanyang tinanggap ang kaparusahan ng pagkapako sa krus ng Kalbaryo. Ang tao, siya ay hinamak at itinakwil pa. Kaya ang Panginoon ay nalulungkot. Mga taga San Jose, Happy New Year po sa inyong lahat. Ngayong 2026, gawin natin ang mga bagay na para sa kabubuti natin. Yung mga negatibo ng 2025, huwag nating dalhin sa 2026. Kung noong 2025, pinabayaan mo, Panginoon, hinamak mo siya, itinakwil mo siya. Ngayong 2026, kapatid, mahawa ka sa sarili mo, mahawa ka sa kaluluwa mo, ayusin mo ang buhay mo. Pagsisihan mo ang mga kasalanan mo noong 2025 up to the present. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan
Huwag kang magtitira. Huwag mo nang dalhin sa 2026 ang mga dati mong ginagawa na hindi nakalulugod sa Diyos. Ang lahat ng mga kasalanan natin ay hingi natin ng tawad sa Panginoon habang tayo ay may buhay pa. Baka ang iba sa atin hanggang ngayon 2026 ka na lang. Huwag nawang mangyari na palagpasin mo pa ang kaligtasan ngayong 2026. Ito na yung panahon, ang tao dapat lumapit na sa Panginoon. Hindi na po pangkaraniwan ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ito po ay palatandaan at marami nagsasabi ang Panginoon ay baka bumalik na ngayong 2026. Ang tanong, tayo ba'y nakahanda sa pagbabalik ng Panginoong Jesus? O kagaya ng 2025, palilipasin mo ang pagkakataon na ikaw ay maligtas. Baka ang akala mo, ang buhay mo ay hawak mo, kapatid. Nagkakamali ka. Ang buhay natin lahat ay hawak ng Panginoon. Hindi natin hawak ang buhay natin. Ito ay mula sa Panginoon at babalik sa Panginoon. Marahil noong 2025, kaya hindi pa bumalik ang Panginoon sapagkat marami pa siyang gusto na maligtas. At baka isa ka na doon, kapatid. Kung napapakinggan mo ang salitang ito ng Panginoon, kapatid, pagsisiyan mo na ang lahat ng mga kasalanan mo. Ang kasalanan mo ay hindi hinihinatan. Ang kasalanan ay pinagsisisihan at hinihingi ng tawad sa Panginoon. Ang kasalanan mo ay hinihingi ng tawad sa Panginoon. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayang espiritual o impyerno. Maraming mga tao ngayon na nasa impyerno nagsisisi sapagkat nung sila'y nabubuhay pa, itinakwil nila ang Panginoon, hinamak pa nila ang Panginoon, at hindi nila binigyan ng pagkakataon ang Panginoon sa buhay nila. Kapatid, hanggat may buhay ka, pagtsatsagaan ka ng Panginoon, kakatok siya sa puso mo upang pagbuksan mo siya. Subalit hindi laging ganoon. Kapag nakita ng Panginoon na ikaw ay mayroong matigas na puso at hindi ka nakikinig sa Panginoon, isang araw sasabihin ng Panginoon, okay, oras mo na. Hindi ka nakikinig sa akin, kukunin ko na ang buhay mo at itatapon kita sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kasi ikaw ay palalo, ikaw ay kaya mayabang, ikaw ay suwail, at hindi ka nakikinig sa akin. Mga kapatid, ang Panginoon ay mahabagin,
Nais niya tayo ay maligtas. Ang Panginoon ay minahal ang bawat isa sa atin. Ang Panginoon ay pinako sa krus alang-alang sa bawat isa sa atin. Kaya po mga kapatid, ngayong 2026, ayusin natin ang ating mga puso. Ayusin natin ang ating mga isip. Ayusin natin ang mindset natin, mga kapatid. Walang ibang makakahayos yan, kundi sa tulong ng Panginoon ay ikaw rin. Ngayong 2026, umpisahan natin nang meron tayong malinis na puso sa Panginoon. Pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Lahat po. Hingin natin ang tawad sa Panginoon. Yung mga kasalanan natin ng 2025 hanggang ngayon 2026 up to the present. Sabihin mo lang sa Panginoon, magpakumbaba ka lang sa Panginoon. At ikaw ay kanyang patatawarin. Ang Panginoon ay handang magpatawad sa atin. Walang nagpapakumbaba na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Ang lahat ng nagpapakumbaba ay hindi tinatakwil ng Panginoon. Subalit ang nagmamataas, sabi ng salita ng Diyos, sila na nagmamataas ay ibinababa ng Panginoon. Sila na nagpapakumbaba, lalo sa harap ng Panginoon, ay itataas ng Panginoon. Kaya po, mga taga-San Jose, ngayong 2026, siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Ang tao, kaya nabuhay sa mundo nito upang maligtas. Ang unahin natin ay ang ating kaligtasan. Kapatid, ang iba sa atin ay paano-ano mga hinanda ngayong 2026 sa pagsalubong ng New Year. Nandyan yung mga bilog, nandyan yung mga paputok, nandyan yung paano pang mga tradisyon. Kapatid, wala dyan ang swerte mo. Ang swerte ng tao nasa Panginoon. Nakasalalay sa Panginoon kung tayo ay pagpapalain. Nasa kamay ng Panginoon ang pagpapala. Kung nais mo pagpalain ngayong 2026, kapatid, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. At ang 2026 mo ay siguradong pagpapalain ng Panginoon. Marami sa atin gustong pagpalain ng Panginoon, subalit hindi naman lumalapit sa Panginoon.
Kung nais natin pagpalain ngayong 2024, papasukin mo si Jesus sa buhay mo, kapatid. Yun ang unang susi ng pagpapala ngayong 2026. Tayong mga Pilipino, mahilig sa mga pamahiin, mahilig sa mga tradisyon na walang kabuluhan. Ang tunay na pagpapala ay papasukin mo si Jesus sa puso mo. Kapatid, yun lamang ang susi. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, papasukin mo siya sa puso mo, sa buhay mo. At ang 2026 ay sigurado magiging maganda sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo. Si Jesus ang susi ng pagpapala sa 2026. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Kaya nga po, mga taga San Jose, kung nais nating pagpalain ngayong 2026, humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Papasukin mo si Jesus sa puso mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Kapatid, si Jesus ang susi. Kung nais mo ng maganda ang 2026 mo, kapatid, papasukin mo na si Jesus sa buhay mo, sa puso mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. At tinitiyak ko sa iyo, maganda ang magiging 2026 mo. Ang mga Pilipino, kung ano-ano ang ginagawa para maging maganda ang 2026 niya. Kapatid, wala pong kaguluhan ang lahat ng mga yan. Si Jesus ang unang mong tanggapin. Papasukin mo sa buhay mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas mo. At sinisiguro ko sa iyo, magiging maganda ang 2026 mo. Mamaya sa pananalangin sumabay ka upang ang 2026 mo ay maging maganda at pagpasok. Sinasabi ng salita ng Diyos, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito
ay pawang idaragdag sa inyo. Kapatid, ang salita ng Diyos ang una nating paniwalaan, sapagkat ang Diyos ay imposible sa Kanya ang magsinungaling. Kapag isinulat niya sa Biblia, ibig sabihin, yun ang totoo at yun ang mangyayari sa buhay natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, unahin mo siya. Ngayong 2026, mga taga San Jose, unahin ninyo ang Panginoon. Papasukin niyo si Jesus sa inyong mga puso. Papasukin niyo si Jesus sa inyong mga tahanan. Mga ama ng tahanan, kayo ang unang inaasahan ng Panginoon, sapagkat kayo ang nagre-represent sa Panginoon sa inyong mga tahanan. Dito binabanggit ng salita ng Diyos kung ang tao uunahin niya, Panginoon, sa buhay niya ngayong 2026, ang kanyang 2026 ay magiging sagana dahil sa Panginoon. Ang tao gusto ng pagpapala, subalit hindi inuuna ang Panginoon. Walang ganon, kapatid. Kung nais mo, unahin ka ng Panginoon, unahin mo din ang Panginoon sa buhay mo. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Unahin mo ang kaharian ng Panginoon. Yun ang susi ng 2026 na pagpapala. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang ilalaglag sa inyo. Kung nais mo na maging maganda ang 2026 mo, unahin mo ang Panginoon. Siguraduhin mo in 2026, ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan at tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Kapatid, ngayong 2026, dalawa lang ang dapat mo munang i-priority. Pagsisiyan mo ang mga kasalanan mo. Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Kapatid, dalawa lang ang gagawin mo, hindi mo pa magawa. Ano ang gagawin sa iyo ng Panginoon? Kung yung dalawang bagay na yun, hindi mo pa magawa. Kapatid, huwag kang umasa na maganda ang 2026 mo. Hindi mo kailangan ng kung anong mga bilog
ang ihanda mo sa New Year o mga paputok, kundi ang Panginoon. Mga kapatid, ang Panginoon ang talagang nagpapala. Wala sa mga bagay, wala sa mga tradisyon, wala sa kung anumang iniisip ng tao upang maging maganda ang pagpasok ng kanyang 2026. Ang susi ang Panginoon. Ngayong 2026, ayusin mo ang puso mo. Pagsisihan mo mga kasalanan mo. At tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. At ang mga susunod, ang Panginoon na ang magdidikta sa iyo. Unahin mo lang muna yung dalawang bagay na yun. Yung pagsisihan mo, mga kasalanan mo, at talikdan ito, at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Yun lamang ang una mo dapat asikasuhin, unahin ngayong 2026. Ang mga Pilipino laging huli ang Panginoon sa kanila. Tapos, sa blessing, gusto nila, una sila sa Panginoon. Walang ganon, kapatid. Walang ganon. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, but seek ye first, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Pag sinabing first, hindi siya pangalawa, hindi pangatlo, pang-apat, pang-lima, kundi una. Kaya nga, unahin mo muna sa ngayong 2026, unahin mo muna pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Ihingi mo ng tawad lahat ng kasalanan mo sa Panginoon. Kapatid, walang nakakahiya sapagkat lahat naman tayo, kasama ako, nagkakasala tayo sa Panginoon. Walang matuwid, wala isa. Ako at kayo ay dapat na humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Araw-araw nagkakasala ang tao. Kaya araw-araw siya humingi ng tawad sa Panginoon. At tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at aming mong tagapagligtas. Yun lang ang dapat mong unahin ngayong 2026. At ang Panginoon na magtuturo sa iyo sa mga susunod mong gagawin kapag nagawa mo na yung dalawang bagay na yun. Ang pagsisiyan ang iyong mga kasalanan, ang tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. At pagkatapos nun, ang Panginoon na magtuturo sa iyo na magpatawad sa kapwa. Magpatawad sa lahat na nagkasala sa iyo ng 2025 hanggang ngayon sa kasalukuyan. Mga kapatid,
Iwanan na natin yung mga negatibo na nangyari sa buhay natin ng 2025. Kasalanan, walang relasyon sa Panginoon, di pagpapatawad, iwanan na natin sa 2025. Matuto tayo sa buhay, mga kapatid. Alam mo ba na ang tao ay nilikha na kawanis ng Panginoon? Kapatid, mataas ang uri mo. Huwag natin pababain ang uri natin. Ang tao ay nilikha ng Diyos na kawanis ng Diyos. Subalit dahil sa kasalanan, umababa ang ating kalidad. Kapatid, iwanan natin ang kasalanan. Sa 2025, huwag mo lang isama sa 2026. Ang katigasan ng puso, iwanan mo na sa 2025. Ang di pagpapatawad, iwanan mo na sa 2025. Huwag mong dadalhin ngayong 2026 ang kasalanan, ang di pagsampalataya sa Panginoon, ang hindi pagpapatawad, iwanan na natin sa 2025. Kapatid, at ngayong 2026, unahin mo na rin ang Panginoon sa buhay mo. Unahin natin ang Panginoon sa buhay natin ngayong 2026. Kung nais mo, unahin ka ng Panginoon sa taon na ito. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, kaya huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamahan. Mga kapatid, mga taga San Jose, praise God. Praise God. Ang taong 2026 ay magiging maganda ang pagpasok sa buhay mo. Kaya sabi ng salita ng Diyos, huwag ninyo ikabalisa ang araw ng bukas. Kapag hinuna natin ang Panginoon ay tutulong sa atin upang hindi tayo mabalisa sa araw ng bukas. Kapag hinuhuna natin ang Panginoon ngayong 2026, ang araw ng bukas ay hindi mo na ikakabalisa, sapagkat ang Panginoon mismo
ang tutulong sa iyo sa araw-araw ng buhay mo. Mga taga San Jose, kayo po ay hindi na mga bata. Kayo po ay nasa tamang mga edad na. Meron kang tamang pag-iisip. Unahin mo ang Panginoon ngayong 2026. Kung gusto mo, unahin ka din ng Panginoon sa taon na ito. Paano ko unahin ang Panginoon? Ang Panginoon magtuturo sa iyo na lagi kang mananalangin. Kapag tinanggap mo na ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ang Panginoon ang magtuturo sa iyo na lagi kang mananalangin. Ngayong 2026, kapatid, lagi kang mananalangin. Pag-gising mo pa lang sa umaga, mag-pray ka na sa Panginoon. Bigyan natin ng oras ang Panginoon. Araw-araw, kausapin natin ang Panginoon sa pananalangin. Maraming mga tao hinuhuli ang Panginoon, kaya naging masalimuot ang buhay nila. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Ang dapat unahin ng tao ngayong 2026 ay ang Panginoon. Ngayong 2026, unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. At ang araw ng bukas ay hindi na natin ikakabalisa. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos at yun po ang totoo. Ngayong 2026, maging palabasan din tayo ng salita ng Diyos. Buklatin natin ang mga Bible natin sa bahay. Ang salita ng Diyos kailangan natin ngayong 2026. Unang 2025 ay maraming pagsubok, kapatid. Mas lalo ngayong 2026, mas magiging maraming pagsubok ang bansang Pilipinas. At kung hindi tayo panahawakan ang salita ng Diyos, hindi tayo makatatagal sa buhay na ito. Basahin natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kapag ang salita ng Diyos ay binabasa natin, magiging matalino ang tao sa harapan ng Diyos at sa pagharap sa buhay sa pang-araw-araw.
At ngayong 2026, ang Panginoon, kapag tinanggap ko na siya bilang Panginoon tagapagligtas, siya rin ang magtuturo sa iyo upang laging dumalo ng church o ng gawain ng Panginoon. Mga magulang, isasama niyo po ang inyong mga anak pagpunta ng church. Piliin po natin ang mga church na si Jesucristo lamang ang tinataas. Ang mga church na hindi si Kristo ang tinataas, baliwala po ang lahat yun. Si Jesus lamang ang tagapagligtas. Ngayong 2026, maghanap ka ng isang Christian church kung saan si Jesus ang itinataas, kung saan lalawak ang pananampalataya mo kay Kristo. Ang mga Pilipino, dahil hindi nagbabasa ng Biblia, madaling mauto, madaling maloko, madaling maniwala. Kasi hindi nagbabasa ng Bible. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, iisa lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Si Jesus Christ lamang. At si Jesus ay hindi na nagpilit sanggol. At si Jesus ay hindi negro o maitim. Si Jesus ay isang Hudyo. Ang mga Hudyo ay hindi negro. Ang mga Hudyo ay hindi maitim. Kaya mga kapatid, basahin natin ang Biblia para hindi tayo mauto ng mga tao sinungaling. Nakakaawa mga Pilipino, madaling mauto, madaling maniwala sa mga sinungaling na mga tao. Ang lahat ng sinungaling at nagtuturo ng mali, parurusahan ng Diyos ng walang patid sa impyerno. Ngayong 2026, mga taga San Jose, maghanap kayo ng mga Christian churches. Basta si Jesus ang itinataas na tagapagligtas. Kapag nakahanap ka na, dalhin mo ang buong pamilya mo at maglingkod kayo sa Panginoon. Unahin niyo, Panginoon, paglingkuran ngayong 2026. Mga taga San Jose, kayo po ay nasa tama ng mga edad. Kayo po ay nasa tama ng pag-iisip. Lagi po kayong manalangin. Lagi kayong magbasa ng salita ng Diyos. Lagi kayong dumalo sa gawain ng Panginoon sapagkat si Jesus ay babalik na. Posible ngayong 2026, kapag hindi ka pa naman nakahanda, kapatid, ikaw ay isang kawawang nilalang. Ang tao kapag hindi naligtas, ito ay kanyang kasalanan.
hindi kasalanan ng Panginoon. Ang kaligtasan ng tao ay kanyang pagpili o kanyang choice. Ang tao, pag hindi siya naligtas, ito ay kanyang pinili. Ang tao, kapag naligtas, ito rin ay kanyang pinili. Kapatid, may tama kang pag-iisip. May tama kang pag-iisip. Piliin mo nawa ang tama. At ang tama ay narito sa salita ng Diyos. Ngayong 2026, hanapin natin ang Panginoon sa buhay natin. At kapag nakita mo siya, papasukin mo si Jesus. Kapag naman ang tao ay hindi pa naligtas, ito ay kanya ng kasalanan, hindi na kasalanan ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay mahabagin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon araw-araw upang maligtas. Kapag hindi ka pa naman naligtas, kapatid, kasalanan mo na po yun. Hindi na kasalanan ng Panginoon. Kaya nga kami pinapadala ng Panginoon sa buong mundo upang mangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng mga tao at ako'y isa sa inyo, kasama ninyo hanggang wakas. Kaya nga po, mga taga-San Jose, mapalad kayo sapagkat isa kayo sa mga nakakapakinig ng salita ng Diyos. Subalit, kung ito ay papaliwalain nyo, kapatid, si Satanas ay matutuwa sa inyo sapagkat ang iyong buhay magiging miserable. Ngayong 2026, kapatid, sa Panginoon tayo makinig at sa mga ngaral na pinapadala ng Panginoon sa mga ganitong lugar upang ibahagi sa inyo ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay si Jesucristo mismo. Kapatid, si Jesus ang kailangan ng tao. Si Jesus ang kailangan ng bawat isang nilalang. Ngayong 2026, unahin mo si Jesus sa buhay mo. Ngayong 2026, alisin natin sa buhay natin yung kamangmangan at maging matalino tayo sa paningin ng Diyos. Kapag naman ang tao hindi pa naligtas, ito po ay kanya ng kasalanan, hindi na kasalanan ng Panginoon. Ngayong 2026, pagkatapos mo humingi ng tawad sa Panginoon at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ito ang pinakamaganda mong gagawin o gawin ngayong 2026. Mamaya magpe-pray ako, sumunod po kayo. Kung hindi kayo makasunod, pag-uwi nyo sa bahay, mag-pray po kayo. Humingi kayo ng tawad sa inyong mga kasalanan at tanggapin niyo si Jesus
bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang mga susunod, ang Panginoon na magtuturo sa inyo kung paano magpatawad sa lahat na gumawa sa atin ng masama, kung paano natin uunahin ang Panginoon ngayong 2026, kung paano tayo mananalangin araw-araw, kung paano natin babasahin ang salita ng Diyos araw-araw, at kung paano tayo makakahanap ng tamang Diyos na si Jesus ang pinapangaral. Mga taga San Jose, pare-parehas tayo mga Pilipino. Kaya po ako pinapadala sa inyo ng Panginoon, hindi banyaga, sapagkat sa puso ko at sa puso ng Panginoon, gusto niya unahin kayo sa kaligtasan. Subalit, kung inyong pagmamatigasin ang inyong mga puso, wala na po ko magagawa doon. Ang iba sa atin, baka ngayon 2026 na lang, hanggang ngayon 2026 na lang siya. Kapatid, baka ikaw ito, ang tangi mong gawin, magsisi sa iyo mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kaya huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Kapatid, kapag ngayong 2026, pinapasok mo si Jesus sa puso mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kapatid, huwag ka lang mag-alala sa buhay mo, sapagkat kasama mo na ang Panginoon. Hindi mo na ikakabalisa kung ano yung iinumin, kung ano yung kakainin, sapagkat ang Panginoon ang magiging provider mo na ngayong taon 2026. Yun ay kung tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. Mga taga San Jose, hindi ko alam kung sa mga susunod na araw pababalikin pa ako ng Panginoon sa inyo. Para bang sinasabi ng Panginoon, enough ka na dyan sa lugar na yan. Sa iba ka naman, ipapadala. Kaya po mga taga San Jose, samantalahin ninyo, habang pinapadala pa ako ng Panginoon sa inyong harapan, samantalahin ninyo ang kaligtasan
Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan. Tanggapin nyo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat hindi ko alam kung meron pang ipapadala sa inyo ang Panginoon. Kaya po mga taga-San Jose, ang Panginoon, bibigyan tayo ng pagkakataon hanggang may pagkakataon. Subalit hindi sa habang panahon may pagkakataon. Kaya samantalahin ninyo mga taga-San Jose, papasukin niyo ang Panginoon sa inyong mga puso. Tanggapin niyo siya bilang Panginoon at aming tagapagligtas ng buhay ninyo. At kapag ginawa niyo po yun, ang Panginoon ay makakasama niyo na sa buhay ninyo araw-araw. Kapag nagawa po ninyo yun, mapapanatag na po ang aking kalooban, sapagkat ang Panginoon na pahala sa mga susunod na gagawin ninyo. Kaya nga po mga taga-San Jose, maging matalino po kayo sa mga panahon ito, sapagkat hindi sa habang panahon tayo po ay pagtitiisan ng Panginoon, tayo po ay mauunawain ng Panginoon, sapagkat ikaw din mismo ay dapat umunawa sa Panginoon, sapagkat hindi lamang ikaw ang nais maligtas ng Panginoon. Kaya pag yung mga ganitong pagkakataon pinalalagpas mo, hindi ko na alam kung hanggang saan ang Panginoon ay uunawain ka. Mga kapatid, ngayong 2026, unahin natin ang kaligtasan natin. Ang pinaka-importante sa buhay ng tao ay ang kanyang kaligtasan. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, aarin mo kung mapasayo ang lahat ng kayamanan sa mundo, subalit ang kaluluwa mo ay mapupunta lang sa impyerno. Mga kapatid, ang kaligtasan natin ang importante sa buhay natin. Kaya nga maraming mga artista ngayon lumalapit na sa Panginoon, nagsishare pa nga ng salita ng Diyos, sapagkat sila mismo na-realize nila, kailangan nila ang Panginoon. Kung wala ang Panginoon, wala silang kaligtasan. Mga kapatid, mga kapwa ko Pilipino, maging matalino po tayo. Huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng mga nagtuturo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, parurusahan ng Diyos ng matindi sa hero. Ang Diyos ay hindi gawa ng tao, hindi gawa ng bato, hindi gawa ng kahoy, hindi gawa ng pilak. Ang Diyos ang gumawa sa tao, hindi mo ginawa ang Diyos. Kapatid, kung babasahin lang natin ang salita ng Diyos, hindi tayo maililigaw ng sino man.
Minsan nga yung iba nagpapasa pa ng Biblia, naliligaw pa kasi mali ang interpretasyon ng salita ng Diyos. Kapatid, saliksikin natin ang Biblia. Ngayong 2026, huwag natin katamaran ang magbasa ng Biblia. Huwag natin katamaran ang manalangin sa Panginoon. Huwag natin katamaran ang dumalo sa gawain ng Panginoon o sa mga church. Mga magulang, isama ninyo buong pamilya nyo na maglingkod sa Panginoon. Ngayong 2026, ang Panginoon posibleng bumalik ngayong 2026. Kaya nga po, dapat lagi tayong nakahanda. Kamakailan sa church, meron pangungusap ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, babalik na ang aking anak. Kung hindi kayo naniniwala dito, nasa sa inyo po yun. Kanya-kanya tayong pag-iisip, kanya-kanya tayong paniniwala. Subalit, paniwalaan natin ang salita ng Diyos at ang mga nakakausap ng Panginoon. Mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, maraming maligtas ang mga taga San Jose. Subalit po ang mga taga San Jose God. Bluetooth mode. Ako po ay mananalangin na sa lahat ng nais tumanggap sa Panginoon, sumunod po kayo sa pananalangin. Kung hindi nyo po magawa, mamaya sa bahay, pag-uwi ninyo, gawin po ninyo. Unahin ninyo ang inyong kaligtasan, mga taga San Jose. Ako po ay mananalangin na, Ama nasa langit, patawarin mo po ako. Sumunod po kayo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko ng 2025 up to now. Lahat po ng mga nagawa kong kasalanan, patawarin mo po aming Ama. At tinatanggap ko, Panginoong Yesus, bilang Panginoon, tagapagligtas ko, ngayong 2026, Panginoon, pumasok ka sa puso ko, pumasok ka sa buhay ko. Panginoong Yesus, salamat, pinatawad mo ako, niligtas mo ako, nilinis mo ako, sinulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Turuan mo ako sa mga susunod kong gagawin. Ikaw na po ang bahala sa akin, maging sa paghanap ko ng church, kung saan ako lalago sa pananampalataya upang mahanda ako sa iyong pagbabalik ngayong 2026. Panginoon, marami pong salamat. Ikaw na po ang bahala sa akin at sa aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako na lamang po mananalangin. Yung hindi po nakapag-pray mamaya sa bahay, mag-pray po kayo. Unahin niyo po ang kaligtasan ninyo, mga kapatid. Ako po ay mananalangin na para sa mga taga San Jose. Panginoon,
Dinadalangin ko mga taga San Jose, bawat pamilya sa San Jose, dalangin ko ngayon 2026, pagbuksan kanila ng kanilang mga tahanan, ng kanilang mga puso, papasukin kanila, tanggapin kanila bilang Panginoon tagapagligtas. Patawarin mo rin po sila sa mga kasalanan nila ng kanilang pamilya. Dalangin ko ngayong 2026, Panginoon, lahat po sila ay maligtas sapagkat ito po ang pinaka-importante sa kanila sa mga araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin. Amen. Amen. God bless you all and thank you sa inyong lahat.